Paano kung nag-time travel ka? Isipin mo, lumilipad na lahat ng sasakyan, may hologram na yung phone mo, robot na ang alaga mong aso, at lahat ng gamit ay advanced na. Sa video na ito, aalamin natin ang siyensya sa likod ng time travel at ang kamanghamanghang teknolohiyang maaaring naghihintay sa atin sa hinaharap. Samahan niyo ako sa isang makabuluhan at nakakatuwang paglalakbay sa kinabukasan. Ayon sa teorya ni Einstein, posible ang time travel sa pamamagitan ng paggalaw sa bilis ng isang liwanag. Kung ikaw ay maglalakbay sa kalawakan ng napakabilis at bumalik sa Earth, mas mabagal ang pagtanda mo kumpara sa mga taong naiwan. May konsepto rin ng wormholes. Ito ay mga shortcut sa space-time na maaaring magsilbing time machine. Pero huwag masyadong excited. Dahil sa ngayon, ito ay teorya lamang at wala pang nakakatuklas ng aktwal na wormhole. Sa hinaharap, maaaring ordinaryo na lang ang mga bagay na para sa atin ay science fiction pa lang. Flying cars? May mga kumpanya na tulad ng Tesla at Uber na aktibong nagde-develop nito. Robot friends? Patuloy ang pag-unlad ng artificial intelligence at ang pinaka-nakakagulat ay ang anti-aging technology na maaaring magpahaba ng ating buhay. Pero hindi lahat ng pagbabago ay maganda. May mga nakakatakot na posibilidad din. Paano kung maging mas matalino ang robots kaysa sa tao at tayo na ang kontrolin nila? Kung hindi natin masolve ang global warming, baka mawala ang mga ice glacier at hindi na matirahan ang Earth. Advanced na teknolohiya sa genetics ay pwedeng gamitin para gumawa ng deadly virus. At ang pinakamalala, asteroid impact, nuclear war, o runaway AI na pwedeng mag-wipe out sa humanity. Pero huwag mawala ng pag-asa. Ang mundo sa hinaharap ay maaaring puno ng mga bagong pag-asa at solusyon. Smart cities, kung saan lahat ng kalsada, gusali, at sasakyan ay magkakaugnay sa pamamagitan ng Internet of Things. Floating structures, dahil sa pagtaas ng sea levels. Vertical forest na puno ng mga puno at halaman para labanan ang pollution. At syempre, space colonies. Ito ay permanenteng tirahan sa Moon at Mars. At baka may mga independent nations na sa kalawakan. At ang pinakamagandang tanong, may mga tao pa ba sa future? Pwede nating isipin na tayo ay magiging humans 2.0. Cyborgs na may robotic limbs at brain implants. O kaya naman, post-humans na genetically modified o may AI integration. Pwede ring maging digital beings tayo. Kung magagawa nating i-upload ang utak natin sa computers, baka mabuhay tayo bilang digital consciousness forever. At syempre, ang technology sa future ay magiging parang magic na para sa atin ngayon. Quantum computing, ito ay super powerful computers na kayang isolve ang mga problemang imposible ngayon. Nanotechnology, ito ay microscopic robots na pwedeng mag-repair ng cells o gumawa ng anumang material. Teleportation, yung makakapunta ka kung saang lugar na gusto mo sa isang iglap. At ang pinakamalupit ay ang Dyson Sphere, isang megastructure na kukunin ang energy ng araw para sa buong civilization. Kaya isipin mo, 1,000 taon sa hinaharap. Wala ng traffic dahil flying cars at hyperloop na ang mode of transport. Wala ng physical phones dahil holograms at neural implants na ang gamit. Ang Earth ay kasali na sa intergalactic community. Ang mga robot ay may sariling rights at ang mga alien civilizations ay confirmed na. Ikaw, handa ka na bang harapin ang kinabukasan? Kung bibigyan ka ng chance na pumunta sa hinaharap, babalik ka pa ba sa present? O mananatili ka na lang doon? Comment mo naman dyan sa baba ang sagot mo. At kung na-enjoy mo ang video, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe dahil madami ka pang mapapanood dito sa future.